Nung araw, kahit tamis ang ating buhay, puno ng saya at ng kulay, di mauulit muli. Agad ako nakapasok sa loob ng kabahayan at dumiretso ako sa kwarto naming mag-asawa. Buti nga hindi ko nanatnan ang mga katulong at ang mga magulang ni Bryle. Agad kong kinuha ang mga gamit ko saka walang lingon-likod na lumabas ako sa kwarto namin. Bitbit ko ang 2 maleta ko nang bumaba ako sa hagdanan. Tinanong ako ng gwardya na makita nitong bitbit ko ang 2 maleta. "Ma'am Clarice, saan ho kayo pupunta?" Tanong ni Kuya Romel sa akin. "Kuya, wag mo na pong itanong. Ayoko nang tumira sa bahay na ito. Wika ako dito." "Pero ma'am, baka hanapin kayo ni Sir Bryle. Magagalit sa akin iyon." Nag-aalalang wika nito sa akin. "He knows already, okay? Kaya wala kang dapat ipag-alala, Kuya Romel. Sige po, maiwan na ho kita. Magtataksi na lamang ho ako. Pasensya na po." Uwi ka ako dito at tinalikuran ko na ito. Eksaktong paglabas ko sa gate ay dumaan ng taxi. Kaya agad kong pinara ito. Wala akong planong umuwi sa bahay namin. Gusto kong mapag-isa muna. Hindi kaya ng utak ko ang nangyayari ngayon. Pakiramdam ko ay sasabog ako sa sobrang galit ko kay Bryle. Ayokong madamay ang mga magulang ko, pero alam kong wala si mama sa bahay namin ngayon na nasa butik ito. Si papa naman ay namamasada. "Ma'am, saan po tayo pupunta?" Tanong ng taxi driver sa akin. "Manong, pwede po bang sa Bicol ho tayo? Magbabayad ho ako. Maihatid niyo lang po ako doon. Saad ko dito." "Sige po ma'am," wika nito sa akin. Doon muna ako sa tiya ko na kapatid ni papa. Pipikit na sana ako nang tumunog ang cellphone ko. Nakita kong si Bryle ang tumawag, kaya agad kong ini-off ang cellphone ko, saka pinikit ang mga mata ko. Ayoko munang makausap ito. Ano ba bang pag-uusapan? Mang-blackmail na naman ito para balikan ko? Nako, wag na uy. Ayoko nang makasamang kutong lupa na iyon. Ang kapal ng mukhang mambabae, akala mo'y perfect husband na. Iyon pala'y pagtataksilan lang ako. Anong akala niya sa akin, tanga? Kaya magsama sila ng kabit niya. Nakaka-insulto din kasi. Hindi naman maganda ang ipinalit niya sa akin. Oo, andoon na tayo sa desente itong tingnan, pero my God, may mga ganoon palang babae, pumapatol sa may mga asawa na. Bulong ko sa isip ko habang nakabikit ang mga mata ko. Halos walang oras kaming nagbiyahe papunta sa Bicol, kung saan nandoon ang tiya Amparo ko, kapatid ng papa ko. Doon kasi ito nakatira kasi doon nakabili ng lupa si tiya na binili ng pinsan ko na nasa ibang bansa ngayon. Actually, balo na si tiya. Wala na itong asawa kaya sa edad nitong 58 ay nag-iisa itong nakatira sa bahay nila. 2 anak ni tiya Amparo na puro nasa ibang bansa. Agad akong bumaba sa taxi at binigyan ko ng 5,000 ang driver nito. Kasi malayo itong Bicol eh. Pagkabigay ko ng 5,000 ay umalis na ang taxi. Kumatok ako sa pinto ng bahay nila tiya. 8:30 PM na ng gabi. Nabukas naman kaagad si tiya ng pinto. Nagulat pa ito nang makita ako nito sa labas ng bahay nila. "Clarice, anong ginagawa mo dito? Kasama ba ang mga magulang mo? Nasaan ang papa mo?" Sunod-sunod itong tanong sa akin. "Pasok ka muna anak, kumain ka na ba?" Tanong nitong muli sa akin. "Tiya Amparo, pwede hubang dito ho muna ako?" Saad ko dito. "Oo naman iha, may problema ka ba? Halika muna sa kusina, maghapunan na muna tayo. Kakaumpisa ko lang sanang kumain nang kumatok ka." Alok nitong saad sa akin. Tumango ako at sumunod sa tiya ko. Habang kumakain kami ay tinanong ako nitong muli. "Iha, may problema ka ba? Bakit hindi mo kasama ang asawa mo di kaya'y ang mga magulang mo?" Muling tanong nito sa akin. "Opo tiya, may problema ho ako. Nalaman ko ho kasing pinagtataksilan ako ni Bryle." Uwi ka kung saan dito. "Pinagtataksilan ka? Paano mo ito nasasabi iha? Nakita mo ba?" Muling tanong nito sa akin. "Yes tiya, sa mismong opisina niya nakita ko sa 2 mata ko. Kaya hindi ko mapapatawad ang ginawa sa akin ng lalaking iyon tiya." Saad ko dito. "Sigurado ka ba dito Clarice? Baka kaya mo ito nasasabi kasi hindi mo mahal ang asawa mo?" Nagdududang saad nitong tanong sa akin. "Tiya, kitang-kita ko sa 2 mga mata ko ang nangyari. Sinampal ko pa nga ang babae, pati na ang asawa kong walang iya." Galit kong wika dito. "Akala ko'y mabait ang napangasawa mo iha. Iyon pala may tinatagong lihim. Gusto ko pa naman siya para sa iyo. Kaso sa nalalaman ko ngayon ay hindi ko alam kung matatanggap ko pa ito. Siya nga pala,
Ang mama at papa mo ba ay alam na ito, iha? Tanong nitong muli sa akin. Hindi pa nila alam, tiya, kasi dumiretso na ako dito sa inyo. Ayoko ding madami sila sa problema naming mag-asawa. Baka pati ang mga magulang ko ay may magalit ng tuluyan kay Bryle. Ayokong mangyari at magkagulo sila doon. Saad ko dito. Nang matapos na kaming kumain ay sinamahan ako ni Tia Amparo sa kwartong uukopahan ko habang nandito ako sa pamamahay nito. O iha, maiwan na kita dito ha. Magpahinga ka na. Maayos na iyang kwarto mo. Saad nito sa akin. Sige ho, Tia. Maraming salamat ho. Wika ko dito na nakangiti sa matanda. Walang anuman, iha. O siya, sige na, matulog ka na dyan. Papasok na din ako sa loob ng kwarto ko. Paalam nito sa akin na ikinatango ko. Nanghihina akong malamang wala ni si Clarice sa bahay namin pag uwi ko. Ang gago ko, ang gago-gago ko. Bakit ko hinayaan magkaroon kami ng relasyon ng babaeng iyon? Inaalala ko kung paano nagsimula ang pagtataksil ko sa asawa ko. Nasa birthday party ako ng kasosyo ng kumpanya nang makilala ko doon si Stephanie. Ito ang gumawa ng move para makilala ako nito. Hindi kasi sumama sa akin si Clarice ng gabing iyon dahil masama daw ang pakiramdam nito. 2 weeks ago ko lang napapansin na parang walang gana ito sa akin. Kung hindi ito busy ay pagod lagi. Siguro busy lang din ito sa buti kung saan ang mama nito ang kasama. Kaya din siguro ay pinatulan ko si Stephanie dahil nangangailangan din ako ng atensyon noon. Pero hindi ko naman alam na aabot sa ganoon. Nung umaga na akong nakauwi, ay dinahilan ko na lang sa asawa ko na lasing ako at nakatulog ako saglit para mag-drive pa uwi. Siyempre, naniwala si Clarice sa sinabi ko dito. Pero ang hindi nito alam ay may kaulayaw akong ibang babae ng gabing iyon. Kaya ngayon ay sising-sisi ako sa ginawa ko, pati pala anniversary namin bilang mag-asawa ay nakalimutan ko na din. Napailing ako sa nagawang kasalanan ko. Clarice, saan ba kita hahanapin? Tumawag na ako sa bahay niyo at sa kaibigan mong si Jessica ay wala ka din. Please hon, umuwi ka na, ayokong may mangyaring masama sa iyo. Umiiyak akong bulong sa sarili ko. Bryle, are you okay? Bakit ka umiiyak? Sunod-sunod na tanong ng mami ko sa akin. Mom, nag-away po kami ni Clarice and now she's leaving. Iniwan niya na po ako. Balungkot kong sumbong sa mami ko. And why? She would do that. Kung pwede namang pag-usapan iyon. Ano bang problema ninyong mag-asawa? Tell me, Bryle. Saan na tanong ng mami ko? Mommy, I'm sorry. Umiiyak akong wika dito. Sorry? For what, Bryle? Anong kasalanan mo? Sunod-sunod na tanong nitong tanong sa akin. I cheated, Mom. Kay Clarice. Hindi ko naman po alam na abot sa ganoon ng pakikipag one night stand ko kay Stephanie. Wika ko sa ina ko. My God, Bryle. Anong ginawa mo? Bakit mo ito ginawa sa asawa mo? So anong gusto mong konsentihin ka sa mga pinagagawa mo? Natural, iiwan ka kasi nagloko ka eh. Saka wala ng martir ngayon. Kasi noon, alam mo ba, na ang martir ay binabaril? Kaya ayusin mo ito, Bryle. Huwag mong hayaang umabot sa mga magulang ni Clarice na niloloko mo ang anak nila. And please, huwag mo ding hayaang aabot din ito sa daddy mo kung ayaw mong magalit ito sa'yo. Mahabang wika sa akin ng mami ko. Pero paano po? Paano ko po hahanapin si Clarice? Tumawag na ako sa bahay nila pero wala daw doon ang anak nila. Tumawag din ako kay Jessica pero ganoon pa rin, wala itong alam. Matamlay kong wika sa mami ko. Gamitin mo ang pera mo sa kakahanap sa asawa mo, Bryle. Dahil kung hindi ay malilintikan ka sa daddy mo. Kasi lahat na lang na gusto mo ay ginagawa namin at sinusuportahan ka namin. Kaya wag mo sanang bigyan ng rason ang daddy mo to disappoint him. Wika nito sa akin. Nang iwan ako ni mami ay umalis ako ng bahay upang hanapin ang asawa ko kahit gabi na. Halos 11:00 na ng gabi ay wala pa rin akong mahanap na familiar na mukha sa kahabaan ng EDSA. Kanina pa ako paikot-ikot sa lugar nito ay wala akong makitang Clarice. Dulugulugong umuwi ako ng bahay na hindi makita si Clarice. Nadatnan ko pa ang daddy ko. Bryle, bakit ngayon ka lang? Nasaan si Clarice? Bakit hindi mo ito kasama? Bungad na tanong sa akin ng daddy ko. Ha? Nakila mama, dad? Doon daw muna ito kasi may aasikasuhin muna sila ni mama tungkol sa butik po. Baka bukas po andito na siya. Maila pang mga mata kong saan dito. Okay, kumain ka na ba anak? Muling tanong nito sa akin. Busog pa ho ako, dad. Kasama ko kasing kumain kanina si Clarice. Nagluto daw kasi ang mama ni Jessica ng pansit malabon kaya dinalhan ni Jessica si Clarice doon sa butik. Eksaktong andoon ako kaya kumain na lang muna kami.
Pagsisinungaling kong saad sa ama ko. Okay, sige anak, magpapahinga na din ako. Maaga pa kasi akong gigising bukas kasi may meeting akong ng 8:30 AM. Mauna na muna ako sa iyo anak ha. Good night. Wika nito sa akin. Sige po daddy, aakyat na din po ako ngayon. Gusto ko na ding magpahinga. Saad ko din dito. Nang tumalikod na ang ama ko, ay kinuha ko ang cellphone ko para matawagan muli ang asawa ko. Pero bigo pa rin akong makontak ito. Nanlulumo akong napabuntong hininga at walang magawa kaya umakyat na lamang ako sa taas para magpahinga na din. Bukas ko nalang hahanapin si Clarice. Isang buwan ang mahigit na andito ako sa puder ng tiya Amparo ko. Nagpalit na din ako ng number para hindi na ako makontak ni Bryle o kanino man sa mga magulang nito. Pero ang mama at papa ko nakakausap ko lagi, pati na si Jessica na kaibigan ko. Sa katunayan nga ay kausap ko ngayon si mama. Hello anak? O ano na, kamusta ka na dyan? Di ka ba nahihirapan sa buhay probinsya anak? Baka gusto mo na ako akong umuwi. Miss na miss ka na namin ng papa mo. Saad ng mama ko. Ma, pasensya ka na po. Hindi pa ako handang umuwi dyan hanggat nakatali pa ako kay Bryle. Ako na nga po ang gumawa ng hakbang para makalaya na ako sa lalaking iyon. Gusto ko nang maging malaya mama. Ayoko ng ganitong buhay. Laging nagtatago. Wika ko sa ina ko. So, hindi mo na mahal si Bryle anak? Wala na bang puwang sa puso mo ang asawa mo? Diba ang sabi mo sa akin na natutunan mo na itong mahalin? Saka paano anong pinagbubuntis mo? Alam na ba ito ni Bryle? Abay magtatalong buwan na iyang dinadala mo ah. Saad nito sa akin. Ma, nakalimutan niyo na po ba na ang araw na iyon sana isasabihin ko magandang balitang iyon kay Bryle? Kaso iba ang nadatan kong tagpo. Ako pa lang na sorpresa. Hindi kay Papa alam sa kanya ang kalagayan ko ngayon. At opo, mahal ko po si Bryle mama. Hindi naman basta-basta mawawala iyon. Pero sa ngayon ayoko na lang pong pag-usapan ng tungkol sa nararamdaman ko sa kanya. Saka, paano ko pakikisamahan ang isang taksil na kagaya niya? Sobrang sakit ma. Araw-araw kong naiisip kung bakit nagawa ito sa akin ni Bryle. Saad ko dito sa kabilang linya. Anak, nalulungkot ako sa nangyayari sa buhay mo. Pasensya na ha. Walang magawa si mama anak. Kami ng papa mo. Ang tanging nagagawa lang namin sa iyo ay dinadamayan ka at ipabot sa iyo na andito lang kami palagi ng papa mo. Saad dito sa akin. Mama naman naging madrama pa. Siyempre po kahit malayo kayo sa akin ramdam ko pa rin ang pagmamahal ninyo para sa akin. Wika ko sa mama ko. O anak, puputulin ko na muna itong tawag ko sa iyo ha. Mamayang gabi tatawagan kita ulit. Pupunta pa ako sa butik para tingnan ang ibang nakadisplay doon. Saad dito sa akin. O sige ma, mag-iingat ho kayo. Paalam po. Wika ko naman dito. Nang busy tone na ang linya, ay binalik ko na ang cellphone ko sa malit na mesa sa loob ng kwarto ko. Iso-surprise ako sana si Bryle noon dahil anniversary namin at ibalita dito na buntis ako. Kaso ako ang nasurpresa sa dandatan kong malaswang eksena. Sa loob ng opisina nito at inaamin ko din na hanggang ngayon ay sariwa pa din sa isip ko ang buong pangyayaring iyon. Tumayo ako para ayusin ang hihigaan ko sana nang tumunog ulit ang cellphone ko. Mabilis kong sinagot ito nang makilala ko kung sino ang tumatawag sa akin. Hello bruha, guess what? Bungad nitong saad sa akin sa kabilang linya. What? Sagot ko dito. Nakita ko kanina si Bryle at alam mo bang kalat na dito sa lugar natin ang nangyaring panluloko ng asawa mo sa iyo? Siyempre, nagalit si Bryle dahil marami na ang nakakaalam tungkol sa inyong dalawa. I mean, sa problema ninyong mag-asawa. Lalo ngang nagalit si Bryle at sinugod ako dito upang kumbinsihin na huwag mong ituloy ang kinororoonan mo. Gusto niyang mag-usap kayong dalawa Clarice. He wanted to see you dahil ayaw ka daw niyang mawala at ayaw ka niyang pakawalan dahil mahal na mahal ka daw nito. He always said to me na mahal na mahal ka pa rin niya hanggang ngayon and he said that he willing to sacrifice everything. Kung kinakailangan na pagbayaran niya daw ang kasalanan niya sa iyo ay gagawin niya. Bumalik ka lang daw sa piling niya. Wika sa akin ang kaibigan ko. Alam mo Jessica, mahirap nang ibalik ang nasirang tiwala. Kasi kung patatawarin ko siya, paulit-ulit na naman niya itong gagawin. Kasi pinatawad ko na siya. Hindi ko kayang bigyan siya ng pangalawang pagkakataon, Jessica. Alalahanin mo kapag susugal ako ulit sa kanya. Kawawa ang anak ko. Kaya hayaan mo siyang magsente sa iyo, Jessica. Basta ipangako mo lang sa akin na wala kang anumang sasabihin sa kanya balita tungkol sa akin. Saad ko dito. Sige, kung iyan ang nais mo Clarice,
Gagawin ko na, wag mag-iay sa asawa mo. Basta, ayaw pumayag ng asawa mo sa gusto mong mangyari. Annulment? Hindi daw niya pipirmahan iyon, Clarice. Saad nito sa akin. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.